Ang 2026 NBA Playoffs ay malapit na. Sumuko na nga bang LA Lakers? Golden State Warriors parang dadaan pa sa butas ng karayom para lang makapasok sa playoffs. So malapit na talaga ang NBA 2026 Playoffs. April 19 na magsisimula ang first round. Pero bago natin pag-usapan ng playoffs, pag-usapan muna natin ang mga natitirang games sa regular season. Dahil itong mga last games ay sobrang crucial. Well, ito, simulan na natin sa Western Conference. Medyo stable pero may tension pa rin. As of now, itong defending champions na OKC Thunder ay 63-16. Sobrang dominant pero hindi pa sila sigurado sa top seed. Pero 3 games na lang ang natitira. Manalo lang sila ng isa, masisecured na nila ito. Ang San Antonio Spurs naman 60-19 ang record. Second seed na sila siguro, pero napaka-impressive na niyan para kay Wemby na pangunahan ang kanyang team sa napakalakas na Western Conference. Ang Denver Nuggets mukhang shoo-in na sa third spot na may 51-28 record naman. Ang fan favorite na Lakers ay nasa 4th seed pa rin naman. Clinch na ng playoff spot at division. May chance pa rin silang makaklimb ng top 3. Pero sa ngayon, parang okay na sila magstay sa top 4. Worst scenario sa kanila ay babagsak sila sa top 5. Dahil siguradong mahihirapan nga sila sa kanilang mga natitirang games. Lalo na nawala ang kanilang 2 leading scorers sa team na sila Luka Doncic at Austin Reeves dahil sa injury. Si LeBron ay pagpapahingay na rin ng Lakers kasi kung siya pang ma-injured, lalong lalabong tsansa ng Lakers manalo sa first round. Kung titignan nga sa standings, mukhang sila ng Rockets ang magtatapat. Hindi pa alam kung sinong may home court advantage. Malaki ang tsansa na maagaw pa kasi ng Rockets ang 4th seed sa Lakers. Lalo na nawala nga ang 3 best players nito sa mga huling games. Pero isang magandang matchup nga yan, Lakers versus Rockets sa first round kung sakali. LeBron James versus Kevin Durant. At sa play-in naman itong mga scenarios. Ang tournament nga ay magaganap sa April 15 to 18. Ito ang appetizer nga sa playoffs. Alam niyo naman na 7 seed versus 8 seed. Ang manalo ay magiging 7 seed sa playoffs. 9 seed versus 10. Winner gets another chance versus sa loser ng 7 and 8. So bali may twice to beat advantage ang 7 and 8 sa play-in tournament. Sa Western Conference, pinag-aagawan na lang ang 7th spot para may home court advantage sa play-ins. Ang Suns ang 7th currently, pero pwede pa silang maagawan ng Clippers. Pero itong Clippers ay pwede naman silang maagawan pa ng Blazers. Habang ang Warriors ay malabo ng umangat. 10 seed ng Warriors, last spot ng play-in. Pero at least may pagkakataon pa rin na makapasok sa playoffs. Yun nga lang, 2 panalong kailangan nila. At kung magawa nila yon, ang premyo ang defending champ sa first round. So mahirap ang pagdadaanan ng Golden State. Sa Eastern Conference naman, mas exciting ng konti ang mga games ng mga teams na nasa 5th seed to 10th. Ang Miami Heat pwede pang maging 8th seed. Ang Sixers at Magic pwede pang maging 5th seed. Hindi pa safe itong Atlanta. Mas makikita nyo naman 2 games lang ang pagitan nila sa 8th seed na Magic. May 3 games pang natitira. Posible pang magkagulo-gulo o magkapalitan ng mga pwesto. Maraming scenarios dito sa Eastern Conference. Ang Boston Celtics ay kailangan na lang manalo ng isa para ma-secure ng number 2 seed. Kung magi-start naman ang play-in at playoffs ngayon, itong mga matchups. Ayan, Lakers versus Rockets, tas Nuggets versus T-Wolves, Knicks versus Raptors naman sa East, Cavs versus Hawks, tas mga play-in teams naman, Clippers versus Suns sa West, Warriors versus Blazers, sa East naman, Magic versus Sixers at Hornets versus Heat. Super exciting talagang mga natitirang araw ng regular season. Kung gusto nyo parating ma-update, mag-subscribe na kayo sa JB Buckets for more NBA updates.